Pinakakasuhan ng Ombudsman sina PNP Chief Romel Marbil at hepe ng CIDG na si Nicolas Torre. Kasunod ito ng inilabas na rekomendasyon ng Senado sa ginawang pagdinig hinggil sa kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Si Paul Montibon magbabalita live. Magandang gabi, Paul. Yes, Franco, magandang gabi mula pa rin dito sa Bulacan, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay patuloy pa rin ang isinasagawa nating ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally ng ating pinagmamahal na Pastor Apollo St. Jubule. Pero kaugnay doon sa binanggit mo kanina, ang Philippine National Police ay talagang hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na reaksyon, komento, anumang pahayag doon nga sa rekomendasyon ng paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangungunahan niya ni Senator Amy Marcos kaugnay doon sa rekomendasyong sampahan ng kaso at ilang mga opisyal kasama na ang matataas na opisyal ng PNP doon sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahimik pa rin ang Philippine National Police sa gitna ng mainit na batikos at panawagang managot ang mga sangkot na opisyal sa iligal na pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Isang hakbang na mariing kwenisyon sa inilabas na paunang ulat ng Senate Committee on Foreign Relations. Batay sa paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Senator Amy, chairman ng naturang komite, na politically motivated umano ang pag-aresto kay Duterte. Sa inilabas na rekomendasyon ng Senado, kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Pinangalanan din si PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao para masampahan rin ng kaso. Pinakakasumhan si DOJ Secretary Remulla dahil sa paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinakakasuhan naman si Interior Secretary Remulla ng arbitrary detention, violation of Republic Act 319 for inducing or persuading General Torre or General Marbil to perform an act in violation of law, rules and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Arbitration detention, violation of 319, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service laban naman kay PNP Chief Marbil. Mahaharap din si General Torre ng 2 counts of arbitrary detention para kay dating Pangulong Duterte at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Paglabag sa Republic Act 7438 matapos na pagbawalang bisitahin ni BP Sara ang ama nito at presahang pag-iwan ng mga abogado kay Duterte. Paglabag rin sa Republic Act 319 o pagsunod sa mga kautusan ni na General Marbil at Interior Secretary Remulla, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Habang inirekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Special Envoy for Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao sa ilalim ng usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, false testimony sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang nabatikos ang pamahalaang Marcos Jr. sa ginawa nito sa dating presidente ng bansa nang abandonahin ito si Duterte sa kamay ngayon ng mga dayuhan. Sa kabilang banda hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga protesta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa mga nakitang paglabag na ginawa ng pamahalaan sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. Franco, samantala dito naman sa Bulacan ay matagumpay ang isinagawang motorcade ng PNP laban Duterte slate mula doon sa Malabon patungo sa Valenzuela hanggang sa Mekawayan, dumako doon sa Bukawe, Santa Maria hanggang sa umabot dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay talaga namang maging mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa PNP laban straight at isa nga doon sa
sa mga pinagkatuhan at minahal ng mga taga Bulacan ang senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ayon nga sa kanila, isa si Pastor Apollo sa kanilang mga iboboto sa ilalim ng PDP Duterte slate. Samantala, hanggang sa ngayong mga oras na ito, Franco, ay buhay na buhay pa rin ang mga taga San Jose del Monte, Bulacan sa ikinakasagang ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally ng ating ibuting Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ay nakikiisa doon sa panawagang pagbabago ng sistema ng politika at pamamahala sa ilalim ng PDP Laban Party na pinangunahan yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa nga sa mga naging matunog na mga plataforma ng ating buting pastor ang Zero Corruption, at ito naman ay giniit din at sinang-ayunan ng Ambumbero Party List First Nominee Astra Pimentel Naik sa mga taong dumalo dito sa gym sa San Jose del Monte, Bulacan. Anya, napapanahon na para nga sa tunay na pagbabago na para sa inaasam na mas maayos na Pilipinas sa ilalim ng PDP Laban slate. Hinangaan rin nito sa ang advokasya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa anti-corruption policy na hindi lang mag-aangat sa kabuhayan ng mga Pilipino kundi mag-aangat din sa dignidad ng Pilipinas sa mga mata, sa mga bansa, sa iba't ibang panig ng mundo. Kanina ay pinuno ng iba't ibang mga tagapagsalita mula sa lokal hanggang sa national post at pinapaabot din ang pasasalamat sa host ng lugar na ito. Walang iba kundi si Mr. Eduardo Kuya Boy Bartolome at ang mismong chairman ng PDP dito sa San Jose del Monte na si Vice Mayoral Candidate Paul Villas, na siya namang nagsulong ng kaayusan at magandang mga plataforma ni gobyerno at ikinampanya ang buong slate na ito para na rin sa inaasam na pagbabago ng mga Pilipino, hindi lang sa mga residente dito sa Bulacan kundi sa buong Pilipinas. Franco, mula pa rin dito sa San Jose del Monte, Bulacan, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ako si Paul Montebon, back to studio, Franco. Maraming salamat, Paul, sa iyong live report.